Kumain ka ba ng hipon, pusit o alimango kahapon? Iniisip mo bang ligtas ito para sa iyong katawan ngayong lampas ka na sa 60 taong gulang? Maraming mga lolo at lola sa ating bansa ang patuloy na kumakain ng iba't ibang uri ng pagkain mula sa dagat nang hindi nalalaman na ang ilang pagkain mula sa karagatan ay maaaring makapinsala sa kanilang kalusugan, lalo na kapag may kasabay na sakit tulad ng alta presyon, diabetes o gout. Sa kabilang banda, maraming mabuting seafood ang hindi pa nila pinagtatamasa. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 pinakamasasamang seafood na dapat na iwasan ng mga taong lampas 60 taong gulang at ang 5 pinaka-nutritious na seafood na lubhang makakatulong sa inyong kalusugan. Ang lahat ng informasyon dito ay batay sa siyentipikong pananaliksik at angkop sa kulturang pagkain ng mga Pilipino. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa komento anong seafood ang pinaka-paborito mong kainin at taga saan ka ngayong nanonood. Ang bawat komento ay binabasa namin at upang makatulong sa ibang may karanasan. Okay, simulan na natin. 5 pinakamasamang seafood para sa mga lampas 60. Bawal number 1, tuyo o dried salted fish. Kung may isang pagkain na halos nasa bawat mesa ng bawat Pilipinong pamilya tuwing umaga, iyon na yung tuyo. Ito ang kilalang sinain na kanin kasama ng piniritong tuyo. Simple, mura at masustansya ayon sa maraming matatanda. Subalit ayon sa pananaliksik na inilathala ng World Health Organization at ng Philippine Heart Association, ang tuyo ay isa sa pinaka-sodium dense na pagkain sa ating talaan ng dieta. Isang piraso lamang ng tuyo ay naglalaman ng mahigit 700 hanggang 1,200 miligramo ng sodium na halos katumbas na ng kalahati ng pinahihintulutang pang-araw-araw na dosis para sa isang malusog na tao. Para sa mga nakakatanda na may alta presyon o may sukit sa puso, ito ay seryosong alalahanin. Isipin si Nanay Cording, isang 67 taong gulang mula sa Iloilo. Mahal na mahal niya ang tuyo sa umada kasama ang sinangag. Isang araw, nararamdaman niyang masakit ang ulo at parang gumagalaw ang kanyang dibdib. Nang dalhin sa doktor, nalaman nilang umabot sa 160/100 ang kanyang presyon. Sinabi ng kanyang doktor, "Tigilan mo muna ang tuyo, nanay. Ito ang pangunahing dahilan ng iyong alta presyon." Ito ang katotohanan na dapat nating harapin. Ang pagmamahal sa tuyo ay maaaring maggastos sa ating kalusugan. Bawal numero 2, pusit, lalo na ang pinirito o adobo. Ang pusit ay isa sa mga paboritong seafood ng mga Pilipino, mula pusit adobo, calamares, hanggang inihaw na pusit sa tabi ng dagat. Masarap, murang-mura at madaling lutuin. Ngunit para sa mga taong lampas 60, lalo na para sa mga mataas na kolesterol o may sakit sa puso, ang pusit ay dapat na ipag-ingatan. Ayon sa isang pag-aaral mula sa American Heart Association, ang pusit ay naglalaman ng mataas na antas ng dietary cholesterol, humigit kumulang 233 miligramo bawat araw ng hilaw na pusit. Para sa sanggunian, ang inirerekomendang limitasyon ng kolesterol bawat araw para sa mga matatanda ay 200 miligramo lamang. Bukod pa rito, kapag ang pusit ay pinirito sa mantika o niluto ng may toyo at asin sa adobo, ang sodium at saturated fat content nito ay lalo pang tumataas. Naririto ang kwento ni Tatay Nestor, 72 taong gulang mula Batangas. Matapos ang family reunion kung saan kumain siya ng maraming kalamaras at adobong pusit, nagsimulang maramdaman ang sakit sa dibdib. Sa pagpunta sa ospital, nalaman nilang nagkaroon siya ng angina dahil sa pag-akyat ng kanyang kolesterol. Sinabi ng kanyang cardiologist na dapat limitahan ang kanyang pagkain ng pusit sa 1 beses lamang bawat buwan at dapat lutuin ng may kaunting langis. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Bawal numero 3, alimango o alimasag, blue crab o mud crab. Walang kapantay ang sinigang na alimango o buttered crab sa Noche Buena at mga espesyal na okasyon.
Ang alimango ay simbolo ng kasiyahan at pagbabahagi sa kultura ng mga Pilipino. Pero para sa mga lolo at lola na may gout, kidney disease o mataas na uric acid, ang alimango ay isa sa pinakamapanganib na pagkain. Ayon sa isang pananaliksik mula sa University of the Philippines, Manila, ang mga crustaceans tulad ng alimango ay mayaman sa purines, mga compound na kapag na-metabolize ng katawan, nagiging uric acid. Ang mataas na uric acid ay nagdudulot ng gout attacks, ang matinding pamumula at pamamaga ng mga kasukasuan, lalo na sa daliri ng paa, tuhod at mga pulso. Si Lolo Dante mula Cebu, 68 taong gulang, ay mahilig sa buttered crabs tuwing birthday ng kanyang apo. Isang gabi matapos ang isang handaan, nagising siya ng madaling araw na puno ng kirot ang kanyang kaliwang paa, napambula, namamaga at hindi na niya kayang maglakad. Diagnosis ng doktor, matinding gout attack na nagmula sa pagkain ng alimango at iba pang high purine foods. 6 na linggo siyang hindi nakalabas ng kanyang silid. Ang aliwan ay naging pagdurusa. Bawal numero 4, tahong o green mussels mula sa polluted waters. Ang sinabawang tahong o tahong na may gata ay isang popular na putahe sa mga probinsya, lalo na sa mga lugar malapit sa dagat. Mura, masustansya at madaling mahanap. Ngunit ang problema ay kung saan nanggaling ang tahonging yon. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Pilipinas, maraming tahong sa ating bansa ang nakuha mula sa mga tubig na kontaminado ng heavy metals tulad ng lead, mercury at cadmium, lalo na sa mga lugar malapit sa industrial na lugar o mga basurahan. Para sa mga taong lampas 60, ang bioaccumulation ng heavy metals sa katawan ay mas mapanganib dahil bumababa na ang kakayahan ng kanilang mga bato at atay na i-filter ang mga lason. Ang mercury poisoning ay maaring magdulot ng pagkawala ng memorya, panginginig at pinsala sa nervous system. Narito utuan ko ni Nanay Rosario, 64 years old, mula Malabon. Kumakain siya ng tahong halos araw-araw mula sa isang fish vendor sa kanilang barangay. Pagkaraan ng ilang buwan, napansin ng kanya pamilya na lagi siyang malilimot, nahihirapan sa paglalakad at nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa pagpunta sa ospital, nalaman nilang mayroon siyang elevated mercury levels sa dugo. Sinabi ng doktor na sanhi nito ang paulit-ulit na pagkain ng tahong mula sa kontaminadong tubig. Bawal number 5, daing na bangus o daing na tilapia, heavily salted dried fish. Ang daing na bangus ay isa sa mga pinaka-iconic na pagkain ng mga Pilipino. Mapaalmusal man o tanghalian, ang malutong na daing na sausawan ng suka at bawang ay halos palaging presente sa mesa. Ngunit, tulad ng tuyo, ang daing ay isang high-sodium na pagkain na maaaring mapanganib para sa mga matatanda. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Philippine Journal of Science, ang tradisyonal na proseso ng pagdaing, ang pagbabad ng isda sa mataas na konsentrasyon ng asin ay nagdudulot ng sodium content na maaaring umabot sa 2,000 hanggang 3,000 miligramo bawat 100 gramo ng pagkain. Bukod pa rito, ang proseso ng pag-aasinan at pagpapatuyo ay nagpapataas ng konsentrasyon ng nitrates na ayon sa International Agency for Research on Cancer ay maaaring maging carcinogenic sa mataas na antas ng pagkonsumo. Para sa mga lolo at lola na may hypertension, heart failure o kidney disease, ang regular na pagkain ng daing ay maaaring magpabilis ng pag-unlad ng kanilang sakit. Si Tatay Emilio, 70 taong gulang mula Nueva Ecija, ay kumain ng daing halos araw-araw sa loob ng maraming taon. Sa isang regular na check-up, nalaman ng doktor na ang kanyang kidneys ay bumaba na sa 55% function lamang, isang kondisyon na tinatawag na chronic kidney disease stage 2. Sinabi ng nephrologist niya na ang pangunahing salik ay ang mataas na sodium intake mula sa kanyang dieta. 5 pinakamagandang seafood para sa mga lampas 60. Dapat, number 1, salmon. Ang salmon ay maaring hindi tradisyonal na Pilipinong pagkain, ngunit sa nakalipas na dekada, naging accessible na ito sa ating mga palengke at grocery stores. At ayon sa mga mananaliksik, ito ay isa sa pinaka-nutritious na pagkain para sa mga nakakatanda.
Ang salmon ay puno ng omega-3 fatty acids, lalo na ang EPA at DHA, na napatunayang makatutulong sa pagbaba ng triglycerides, pagpapalakas ng puso, at pagpipigil ng inflammation na nagdudulot ng arthritis at iba pang chronic diseases. Ayon sa isang malawak na pag-aral na inilathala sa Journal Nutrients, ang matatandang kumakain ng salmon o iba pang fatty fish ng 2 hanggang 3 beses sa isang linggo ay may mas mababang panganib ng cardiovascular disease, dementia at osteoporosis. Pansinin si Lola Marites, 66 taong gulang mula Quezon City. Matapos marinig ang rekomendasyon ng kanyang doktor, nagsimula siyang kumain ng baked salmon ng 2 beses sa isang linggo. Sa loob ng 3 buwan, bumaba ang kanyang triglycerides mula 250 mg per deciliter papunta 160 mg per deciliter. At sabi niya mismo na mas maliwanag na ang kanyang isip at hindi na siya masyadong nakakaramdam ng sakit sa kanyang mga tuhod. Ang salmon ay maaring maging bagong alagang pagkain ng ating mga nakakatanda. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Dapat number 2, sardinas, fresh o low-sodium canned. Ang sardinas ay isa sa mga pinaka-available at pinakamurang peskanto sa Pilipinas at isa rin sa mga pinakamasustansya. Ang buong sardinas, kasama ang mga maliliit na buto nito, ay isang napakayamang pinagkukunan ng calcium at vitamin D na mahalaga para sa mga nakatatanda na nagsisimulang magkaroon ng osteoporosis o bone density loss. Ayon sa Philippine Dietary Reference Intakes, ang pangangailangan ng calcium ng mga matatanda na 60 taong gulang pataas ay umabot sa 1,200 mg bawat araw. At isang lata ng sardinas ay nagbibigay ng halos 350 mg ng calcium. Bukod pa rito, ang sardinas ay may mataas na vitamin B12, iron at omega-3 na lahat ay kritikal para sa mga nagsisimulang may anemia, peripheral neuropathy o panghihina ng immune system. Ang rekomendasyon, piliin ang low sodium o no salt added na uri ng dilatang sardinas at ihanda ito bilang sinigang, paksiw o sabaw. Narito si Nanay Ligaya, 71 taong gulang mula Pangasinan, na dating palagi sa ospital dahil sa anemia. Sa payo ng kanyang nutritionist, nagsimula siyang kumain ng sardinas ng 3 beses sa isang linggo. Sa loob ng 6 na buwan, ang kanyang hemoglobin ay bumalik sa normal na antas at hindi na siya kailangang mag-iron supplement pa. Ang sardinas, ang simpleng pagkain ng mahirap, ay naging gamot niya. Dapat numero 3, bangos milkfish, steamed o grilled. Ang bangos ay hindi lamang pambansang isda ng Pilipinas. Ito rin ay isa sa pinaka-nutritionally complete na isda na maaaring kainin ng mga nakakatanda, basta't niluto ng tama. Ang bangos ay mayaman sa high-quality protein, omega-3 fatty acids, phosphorus at vitamin D. Para sa mga lolo at lola na nagsisimulang mawalan ng muscle mass, isang kondisyon na tinatawag na sarcopenia, ang mataas na protein content ng bangos ay makakatulong sa pagpapanatili ng lakas ng katawan. Ang susi ay ang paraan ng pagluluto. Ang steamed bangos o sininigang na bangos ay mas malusog kaysa sa piniritong bangos sa maraming mantika. Ayon sa pag-aaral na inilathala sa Asian Pacific Journal of Clinical Nutrition, ang regular na pagkain ng steamed o grilled fish ay nagpapababa ng panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 35% kumpara sa mga di kumakain ng isda. Si Tatay Bernardo, 63 taong gulang mula Pampanga, ay dating sobrang hina at nahihirapan sa pagtayo. Pinayuhan siya ng kanyang physical therapist na kumain ng mas maraming protina mula sa isda. Nagsimula siyang kumain ng steamed bangus 3 beses sa isang linggo. Sa loob ng 4 na buwan, napansin ng kanyang pamilya na mas malakas na siya, mas kaya na niyang maglakad ng matagal at mas masaya. Ang bangus ay naging bahagi ng kanyang rehabilitasyon. Dapat number 4, tilapia, steamed o sinigang. Mura, available sa buong Pilipinas at madaling lutuin. Ang tilapia ay isa sa mga isda na madalas na ituring na pangmahirap lamang.
Ngunit sa katotohanan, ito ay isang napakagandang pagkain para sa mga nakatatanda. Ang tilapia ay naglalaman ng malinis na lean protein na may mababang saturated fat, perpekto para sa mga may heart disease o diabetes. Ayon sa Food and Nutrition Institute ng Pilipinas, ang tilapia ay nagbibigay ng halos 26 gramo ng protein bawat 100 gramo ng lutong isda, nang may napakadabang calorie count na 129 calories lamang. Para sa mga nakatatandang may diabetes type 2, ang tilapia ay isang matalinong pagpipilian dahil hindi nito binibigyan ng stress ang asukal sa dugo, hindi tulad ng mga high-fat na pagkain. Ang pinaka-inirekomendang paraan ng pagluluto ay ang sinigang na tilapia dahil ang sabaw ng sinigang, lalo na kung may kamatis at kangkong, ay nagdadagdag ng lycopene at iron sa dieta. Narito si Nanay Caridad, 68 taong gulang mula Laguna, na may type 2 diabetes. Sa payo ng kanyang endocrinologist, inalis niya ang pork at beef sa kanyang dieta at pinalitan ng tilapia. Pagkaraan ng 6 na buwan, ang kanyang fasting blood sugar ay bumaba mula 180 mg per deciliter patungo sa 110 mg per deciliter, malapit na sa normal range. Ngayon, siya ay isa sa mga pinakamasigla sa kanilang barangay. Dapat numero 5, tahong, mula sa ligtas na pinagkukunan. Oo, ang tahong ay nabanggit namin sa listahan na mga dapat bantayan. Ngunit, ang katotohanan ay ang malinis na tahong mula sa ligtas na pinagkukunan ay isa sa mga pinakamasustansyang pagkain para sa mga matatanda. Ang susi ay ang minagmulan. Ang tahong na galing sa Certified Clean Waters o sa mga aquaculture farms na may health certification ay puno ng zinc, iron, vitamin B12 at omega-3, mga sustansyang kritikal para sa immune system, brain health, at pagpapanatili ng enerhiya ng mga nakatatanda. Ayon sa pananaliksik ng National Nutrition Council ng Pilipinas, ang tahong ay isa sa mga pinaka-bioavailable na pinagkukunan ng zinc sa ating dieta. At ang zinc deficiency sa mga matatanda ay nagdudulot ng mas mabagal na paggaling ng sugat, mas mahinang immune response, at mabilis na pagkawala ng panlasa. Ang tamang paraan, bumili ng tahong mula sa reputable na fish stalls na may DOH clearance at lutuin ito bilang sinigang, sopas o paksiw nang walang labis na asin. Si Tatay Gonzalo, 65 taong gulang mula Cavite, ay madalas nagkakasakit. Palaging sipon, nahihirapan sa paggaling ng kanyang sugat. Matapos kumain ng malinis na tahong regular, sinabi ng kanyang doktor na bumaba ang kanyang mga impeksyon at mas mabilis na gumagaling niyang kanyang mga sugat. Ang tahong, kung malinis, ay isang kahangahangang pagkain para sa ating mga lolo at lola. Konklusyon. Ang pagkain ay hindi lamang sustento, ito ay kultura, alaala at pagmamahal. Nauunawaan natin na ang tuyo, pusit, alimango at iba pang pagkain ay bahagi ng ating pagkakilanlan bilang mga Pilipino. Ngunit ang pag-aalaga sa ating katawan, lalo na sa pagtanda, ay isang pagpapakita rin ng pagmamahal sa ating sarili, sa ating pamilya at sa mga taong mahal tayo. Ang mensahe ng video na ibo ay simple. Hindi natin kailangang iwanan lahat ng ating mga paboritong pagkain. Kailangan lamang nating matuto kung paano at kailan kumain ng mas matalino. Ang 5 masamang seafood na binanggit natin, tuyo, pusit, alimango, tahong mula sa maruming tubig at daing, ay hindi kailangang ganap na ialis sa ating dieta. Ngunit dapat nating bawasan at kontrolin ang dami ng ating kinakain. Sa kabilang banda, ang salmon, sardinas, bangus, tilapia at malinis na tahong ay mga pagkain na dapat nating yakapin at isama sa ating araw-araw na dieta. Ang kalusugan sa edad na 60 taon pataas ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng mga pagpili na ginagawa natin araw-araw. Ikaw at ang iyong katawan ay karapat-dapat sa pinakamainam na pag-aalaga. Kumain ng tama, mabuhay ng matagal at mag-ingat palagi. Hanggang sa muli.
Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.